Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatattoo. Kaya i-stencil na natin yung design na napili ni ma'am. Ready na rin natin yung mga kailangan natin gamitin para maumpisa na din natin na matatuan si ma'am. Dahil naka-ready na si ma'am, let's go, umpisa na natin to. Dito nga tayo mag-uumpisa sa ibabang parte sa bandang rose. Rose daw yan, sabi ni ma'am. Kaya pala pinatattoo yan ni ma'am dahil yan daw ay sumisimbolo sa pangalan ni ma'am. Para pala sa ginagawa natin ditong rose, sa bandang baba ay gumamit tayo ng 3RL na needle. Bali, black ink lang yung gagamitin natin na ink para dito sa rose. Para din dun sa part na may shading, ginamitan na lang din natin ng 3RL na needle kasi hindi naman ganun kalaki yung kailangan nating lagyan ng shading. Kung mapapansin nyo nga din, dito sa taas ng petals ng rose, merong bola. Yan daw pala ay sumisimbolo sa father ni ma'am. Tapos, binabalutan yung bola ng tinik o yung mga parang tangkay na may mga matutulis. Tapos, sa loob ng bola, nagpalagay si ma'am ng letters. Sa pagtatattoo pala natin, hindi natin sinasabay na unahin tapusin yung rose o kaya yung bola dahil yung paggagawa natin sa pagtatato ay parang printer. Mag-uumpisa tayo sa baba hanggang papuntang taas. Kung bawat parte lang na madadaanan natin papuntang taas ay yun yung uunahin natin. Dahil nasa baba yung rose kaya nauna na natin pinakabulaklak niya. Kailangan na din natin madaanan yung bola kahit hindi pa natin nabubuo. Kasabay na din doon yung mga tinik at yung letters sa bandang gitna ng bola. Gumamit nga lang din pala tayo dito ng 3RL. Wala na tayong ibang ginamit na needle. Naglabas tayo ng ibang needle na medyo makapal pero hindi naman natin nagamit. Ito pa lang si ma'am, hindi first time na magpapatattoo sa atin. Bali, naging client na natin si ma'am. Pero ngayon na lang ulit nangati yung braso ni ma'am. Kaya pumunta na siya dito sa studio natin para ipakamot yung braso ni ma'am na nangangati na. Halos patapos na nga rin tayo pero humingi pa rin si ma'am ng Yossi break. Napakaliit na nga lang ng tattoo ni ma'am, nag-Yossi break pa. Si ma'am daw kasi hindi ganun kataas yung pain tolerance. Kaya gusto niyang ipahinga o gusto niyang mag-Yossi break. Wala naman din problema kung ngayon yung makakatulong para maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Depende kasi talaga yan sa tao. Para sa akin kasi, pag napapahinga yung tattoo, mas lalong sumasakit. Dahil mas lalong umahaba yung session dahil sa pagpapahinga. Hindi naman masamang magpahinga. Pero para sa akin kasi, pag umahaba yung session, mas mararamdaman mo pa yung sakit. Parang ganito kasi yan. Pag nagpapatattoo ka ng maliit at magpapatattoo ka naman ng malaki, halos parehas lang naman yung sakit nun. Kaya lang naman nasasabi na sobrang sakit magpatattoo ng malalaki kahit na parehas lang naman yun. Pag nagpatattoo ka ng maliit, nakakapagod lang kasi talaga pag sobrang haba na yung session o yung pagtitiis mo sa sakit. Sabi nga ng iba, hindi naman daw masakit magpatattoo. Pero sasabihin natin na medyo masakit siya pero kaya naman talaga. Kung sobrang sakit talaga magpatattoo, sana wala na rin talagang umuulit pa na magpatattoo pa ulit. Kaya para sa'yo, Kap, kung i-rate mo yung tattoo mo para din malaman ng iba na hindi pa nakakapag-experience ng tattoo, pwede ka rin mag-comment para mabigyan natin ng idea yung may mga balak na magpatattoo. Ayun na pala, tapos na rin pala tayo. Ayun na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay ma'am. Rose na may bola na pinapalibutan ng mga tinik na pinalagyan ni ma'am ng letters yung bola. Ayan na nga at naging masaya naman si ma'am sa ginawa nating tattoo sa kanya. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice!